Great day, Sir FM. Maraming salamat nga pala sa pag-welcome nyo sa amin, sa pagpatuloy nyo sa bahay nyo, sa pagdala dito sa resort, sa lahat na pinakita nyo yung laman ng loob ng bahay mo, kasama na yung sasakyan. Grabe, it's an honor and privilege sa makasama kita at sa ganitong pagkakataon. Alam kong napaka-busy mong tao pero pinagbigyan mo kami para sa mga distributor natin sa international saka sa local. You're welcome, Roy, and sa mga crew na nandito ngayon, tumutulong din. Matagal na panahon na tayo hindi nakapag-ganito ulit. So, I hope kanina, we had a lunch. I hope nabusog kayo. And pangalawa, I hope nag-enjoy kayo sa mga facilities dito sa resort. And marami akong mga updates and of course, mga magandang balita, lalo na sa mga international market natin. Kaya timing din tong interview mo sa akin. Ito gustong-gusto kong tanong Sir, balita ko bibili ka daw ng helicopter. So, kailan daw nila makikita to? Although yung building natin, Roy, may helipad. Pero hindi ako marunong magpalipad ng helicopter. Kaya nag-plan B ako, which is private jet, para marami kayong may sakay ko. Wow. Mga kailan to, sir? Yan, time frame ko, probably 2-3 years. So, pupunta tayo ng Singapore, Australia. Hawaii, iba't ibang bansa. Ito yung gagamitin natin. Mas malaking private jet para kaya sumakay ng mga 14 to 16 passengers. Wow. So, sana ako unang makasakay doon, sir, pag dumating yan. Doon tayo mag-i-interview sa ibang isla. Anyway, anong feeling mo, sir, anong feeling nung may Olympic size na swimming pool ka sa backyard mo? 3-4 years ago, inengganyo mo din ako sumali sa triathlon. Naalala mo, yes, bumili sir. ako ng bisikleta, sinabi mo, maganda yung cervelo, bumili ako. Ganitong klaseng rubber shoes, bumili ako. Ang problema ko, swim. Swim. Hindi ako marunong masyado. Mahina. Malayo din ako sa dagat. So, nagpatayo ako ng more than 50 meters na swimming pool dito sa resort para matuto ako lumangoy. Balita ko nga, sir, mga from other team Dito rin nag-ensayo yung mga ibang ng triathlon team para maging mahusay sa swimming. Kasi maganda siya, mahaba. Kumbaga, na-serve mo pa yung needs nila. Na-serve pa yung needs nila. Tsaka ako, purposely, for myself, natuto ako kasi anytime pwede akong dumive doon, lalangoy. Sa kabalita ko, libre kami talaga dito. Triathlete. Walang bayad. So, bakit kayo nag-decide na mag-networking noon, considering na may profession ka as an engineer, na patok nung time na yon? During that time, sa case ko, ang advantage ko lang, kukunti lang yung network marketing. Pangalawa, napalibutan ako ng impluensya ng mas nakakatanda sa akin. Like, tatay ko, siyang sponsor ko sa unang company, plus apply niya, which is si Congressman Goles. Ang pinag-uusapan nila is about life, wisdom na naririnig ko, investment, ROI. So, at my young age, 23 years old, sa age kong yon, age group, hindi mo maririnig yung ganung mga klaseng usapan. So, dalawang purpose ko ba't ako sumali sa network marketing. Bukod sa tatay ko, sponsor ko, gusto ko talaga ng major change para ma-shape ko yung future. So ang only choice ko nung time na yon is network marketing. So, yung influence malaking bagay yung influence nung Eksakto, malaking bagay ang nagawa sa buhay ko ng mga nauna sa akin. Yes, yung exposure talaga yan, malaking bagay. Exposure, wisdom, tsaka pagdating sa finance, hindi ako educated I mean, lahat naman kadalasan pag college, pagka-graduate mo, wala naman nagtuturo sa'yo paano gumawa ng maraming pera. So, paglabas, doon yung totoong ballgame. Paglabas, siyempre, ang kausap mo, pag laging kaklase mo lang, kabatch mo, ang maririnig mo, ganun level lang. And expose ako sa medyo mas 20 plus years older than me, marami na sobrang experience yon. So, kung may sasabihin sila sa'yo na itong maganda, pakinggan mo na mabuti kasi hindi ka na magkakamali sa mga wisdom nila. So, malaking bagay talaga yung taong nakakasama mo. Malaking bagay yan, Roy. So mamili, kumbaga, ngayon, dapat mamili kung gusto mong yumaman, mamimili ka talaga ng mga taong nasasamahan. Sasamahan mo. Kaya, sir, sumasama ako sa'yo Tama So, anyway, sir, yun. Na-visualize nyo ba yung magiging ganito kalaki yung AIM Global 9 years ago?
malaking tulong or sabihin na natin yung pundasyon sa experience ko as a networker, yun yung skills, yun yung tools, yun yung attitude, tsaka experience na natutunan ko over the last 14 years with Congressman and my upline. Now, with the President, Dr. Ed, yung kanyang vision, sinuportahan namin dalawa ninyo, Mr. John Asperin. So, kung ano yung nakikita nyo ngayon, dating plano lang. Nakita ngayon mo lang, na siya. Ngayon lang naging obvious. Lahat ng plano, lahat ng iniisip ni Doc Ed, lahat ng ideas niya, sinuportahan lang namin. Kaya kung ano yung nakikita mo ngayon, kung saan ang AIM Global ngayon, dating nasa isip lang niya to. So nakita na to nung Nakita visionary na to president. ng ating Kaya president. visionary talaga siya. No? Kaya yun ang kanyang title. Visionary. So ano kayo nakikita niya, sir, ngayon? 10 years from now, ano? Siguro ano kayo nakikita niya? Masasabi ko, huwag na silang manghinayang na tignan ng 2 beses ang AIM. Alam niyo bakit? Kasi yung mga nakakita ng AIM ngayon at nakita 9 years ago, sigurado, pag hindi nila ginawa yung AIM, sasabihin nila, nakita ko na dati yan. How come di ako sumali? At ngayon, nakikita ko na ulit, sobrang laki na niya. Ngayon, ayoko nang pakawalan to for the next 9 years dahil alam ko na mangyayari. Sila na nagsasabi ng gano'n. Kami, sir, experience namin yon. Kumbaga, isa kami sa nag-benefits sa vision ni Doc Ed. Kasi 9 years ago, lahat talaga vision lang eh. Nasabi, darating ang time, magkakakotse kayo lahat, hindi lang isang kotse, 2 kotse, magkakabahay kayo, pabalik-balik kayo sa ibang bansa. So, ngayon sir, reality siya. Reality yung nangyayari. Naalala mo, Roy, nung mga may kumikita ng 100,000 naman. Lahat tayo nagse-celebrate. Maya-maya may kumikita ng 100,000 a week, lahat tayo nagse-celebrate. May mga nagkaroon ng first car, lahat tayo nagse-celebrate. Ngayon, nakita mo naman. Linggo-linggo, sir. Linggo-linggo may nagkakakotse. Yung 6-figure a week na income, nagiging daily. Normal. Normal na. May sakit ka pa pag 100,000 lang kinikita mo. Pag halimbawa 5 years ka nang naging AIM Global, di ba? So, grabe. So, mas mapalad yung mga sasali ngayon. Kasi nakikita nila saan sila papunta. Dahil kung ano yung sitwasyon nila ngayon, naging sitwasyon nyo 9 years ago. Yes, sir. So, normal. Kaya yung mga sumasali ngayon, normal sa kanilang kikita ng 7-figure a month. Yun ang hindi nila ma-imagine sa ngayon. Pati ikaw, Roy, I'm sure yung gina-enjoy mo ngayon. Hindi mo na-imagine yan before. Hindi kasya sa utak mo dati. 50,000 lang, baliw ka na, di ba? That time kasi yung psychological wallet ko, maliit. Maliit pa. So, may process pala. Kailan masanay ka. Alam mo yun, marami kang losses pa, pati especially how to handle finances. Marami pang losses yan. Pero, natuto ka doon, tuition fee mo yun. Yes, sir. Yes, sir. How can you handle stress? Ang ganda ng tanong mo, Roy. Lahat ng tao nagkaka-stress. Pero I make it a point na hindi ako idle. I do a lot of activities like swim, I bike, I run. So I'm also a triathlete. May mga friends ako from running, may friends ako from swim. Meron din akong coach from biking. And right now, I'm going to enroll sa Harvard University din to enhance my business advancement. Wow. Yeah. It's a 45-day to 60-day schooling. Yeah. Of course, Harvard. Harvard. Best mindset, especially when you're down? Based sa experience ko, Roy, lalo na sa negosyo natin, maraming frustrations, maraming disappointments, discouragements, kahit from peers, kapitbahay mo, mag-anak mo. So, the best remedy dyan is go up. Go upline. Or kung wala upline mo, next upline. Or top upline sa lahat, I suggest you go to their private room and then you pray. That's it. Wala namang ibang sikreto. Yes. Attune. Yeah. Yun. Align. Yeah. Sir, paano nyo sinishare your blessings mo? Maraming form. Pwedeng services, pwedeng time, pwedeng financial. Lahat yon pwede mong gawin. Sa akin, ginagawa ko din yon. Yeah. So may mga charity akong tinutulungan. Meron tayong Ally Foundation na nandyan. Anytime pwedeng tumulong. Hindi lang sa nasasakupan natin, pero kahit sa lugar na hindi natin nasasakupan, sa tulong ng Ally Foundation, especially si Doc Connie. Anong daily routine ng isang FM? Wow. Ganda ng question mo, Roy. Paggising sa umaga, kung may time, mag-meditate kahit 2-3 minutes. And then, spend time with kids, no? Pakipagharutan sa mga kids. Ang dami energy nila eh. And then, health. Sinisingit ko kagad yun because it's hard to live with a high-performance life with a low-performance body. And then,
Sa hapon, review ng konti about business advancement. And then pag may time, diretso ako sa mga leaders na humihingi ng guide or support or magpapamentor. Then sa hapon, talk sa office. Tapos sa mismong table ko, ang daming mga check and pipirmahan. Alam mo naman, daming mga encashments. And then sa gabi, meeting with the BOD. And then bago umuwi, siyempre pagdating sa bahay, of course, yung family na. Importante na bago matulog. Sir, pag nakaka-encounter ka ba ng mas big time sa'yo, anong pakiramdam mo? Na-excite ka ba? Na-motivate ka ba? Oo Or naman, na-insecure Roy. ka ba? Lalo na sa industry natin. Of course, ahead na ako and 20 years na ako sa industriya. Imagine mo, 2 dekada. So, in short, nasa top list ka eh. Pero paglabas mo pala sa industriya, marami pang malalaki sa'yo like katulad nila, Lusiotan, Henry C., Gokong Wei, Kukwangko. So, ito yung mga tao na gusto mong matuto paano sila naging ganon. So, kumbaga, you have to learn to swim with sharks. Sure. So, na-inspire ang isang FM. Nakaka-inspire. Sir, do you still have fear? Yes, of course, Roy. Una-una, human being tayo. Mas nakakatakot kasi kung wala kang kinakatakutan eh. Ano pa bang nagpapa-excite sa isang FM? Maraming bagay, Roy. Una, as I said, mag-aaral ako sa Harvard. Pangalawa, at my age, 44 pa lang, there are so many things to learn. There are so many future events that will happen na mismo ako na-excite. Kasi hanggang ngayon, na-visualize pa lang namin kung ano mangyayari. And na-excite ako sa araw na yon pag ina-execute na natin. Tulad ngayon, yung Guinness World of Record, na gagawin this coming May 30. Wow! Would be another record for AIM Global. Sino sa top 10 billionaire sa Pilipinas ang iniidolo mo? Una, yung may-ari ng SM, which is si Henry C. Yes. Ngayon, ang nagmana at nagpapatakbo ng SM ngayon, si Hans C. Which is nasa generation natin. Katulad ng mga Ayala, tuloy-tuloy yung projects niya. Anywhere, makikita mo Ayala, sa community, lumalaki. Pangatlo, ito sila Lusiotan, international one, global yung negosyo nila. Yan yung mga iniidolo ko sa ngayon. Bakit? Una, they have one thing in common. Henry C., Lusiotan, Ayalas, no? The law of leverage. Yan ang common sa kanila. In network marketing, especially in global, may leverage din eh. Sila, ang lamang nila, they use money to leverage their time. Sa network marketing, we use time para ma-leverage yung time natin. Yes. Yun ang common with them sa ginagawa natin. Okay. Thank you, sir. Infinity. Okay. Sir, anong pakiramdam na anytime pwede kang bumili ng Ferrari? Una, hindi ako impulsive buyer. Ngayon may Ferrari ako. Ngayon ko lang naging obvious kung ano yung mga goals ko before.